Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang banat kay Inoue, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So bagamat nga po nanggagaling sa napaka-impresibong pagkapanalo ang current undisputed super bantamweight world champion Japanese monster na Oya Inoue, kung saan tinalo niya via 4th round knockout si Yeon Kim ng South Korea, ay hindi pa din talaga natutuwa ang matchroom boxing promoter na si Eddie Hearn sa binansagang halimaw ng Japan. Sa latest interview po kasi kay Hearn ay sinabi nito na nananawagan umano siya sa The Ring Magazine na tanggalin na ang pangalan ni Inoue sa listahan ng top 10 pound-for-pound rankings. Giit ni Hearn na wala daw siyang nakikitang dahilan upang iwasan ng 3 beses ang kanyang alaga at mandatory challenger ni Inoue sa WBA na si former Unified Super Bantamweight World Champion Muradjon Akhmadaliev. Paliwanag ni Hearn na kung titingnan mo daw ng mabuti ang listahan ng mga fighters na tinalo ni Inoue ay napakahina daw kumpara sa ibang top pound-for-pound fighters. Si Inoue daw para sa kanya ang pinaka-nakakadismaya at pinakabulok na kampyon na nakilala niya. Kaya panahon na umano para alisin ito sa pound-for-pound rankings. Bukod dyan ay tinatawag din ni Hearn ang atensyon ng WBA na baklasin na nito ang WBA belt na pinanghahawakan ni Inoue matapos niyang malaman na mas uunahin pa ni Inoue na harapin ang Mexican top contender na si Alan Picasso kumpara sa bata niyang si Akhmadaliev. Wala pa naman nga pong sagot ang kampo ni Inoue sa mga banat sa kanya ni Hearn, subalit mukhang buo na ang desisyon nito na labanan muna si Picasso sa buwan ng Abril sa Amerika. At kapag naging matagumpay siya dito, ay isusunod niya na si Akhmadaliev sa buwan ng September sa Saudi Arabia. Basta ang payo lang ni Inoue kay Akhmadaliev ay kailangan lang daw nitong magtuloy-tuloy sa pagkapanalo kung gusto nitong magkaroon ng pagkakataon na makalaban siya. Sa kabilang banda naman mga idol ay alam nga po nating lahat na posibleng ito na ang huling taon ni Inoue sa 122 pound super bantamweight division dahil aakyat na ito ng featherweight division. At dahil nga po nasa mataas na pwesto ang ilang mga pambato natin sa world rankings ng super bantamweight, kaya mabibigyan ito ng mga pagkakataon na mapalaban sa mga world title fight sa oras na ibakante na ni Inoue ang 4 na major world title belt sa super bantamweight division. Ayon po sa ating source na miyembro mismo ng MP Promotions, ay pag umakyat na umano si Inoue ng dibisyon, ay paglalabanan ng ating pambato na si Carl James Martin at Sam Goodman ang bakanteng WBO World Title Belt. Habang si Jerwin Angkahas naman na siyang nanggagaling pa lang sa panalo via second round knockout, ay bibigyan din daw ulit ni Sean Gibbons ng pagkakataon na lumaban sa isang world title fight. Bukod dyan ay maging ang former Unified Super Bantamweight World Champion na si Marlon Tapales naman ay sinigurado din na bibigyan din ng laban para sa World Title Belt. Kaya naman isang magandang balita po talaga ito para sa ating mga Pinoy boxing fans. Panibagong pagkakataon po ito upang madagdagan ang active world champions ng ating bansang Pilipinas pagdating sa sports ng suntukan. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.